Kampana ng simbahan ay naggigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakan at masiglang tubuhin ang ating simbahan.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, sama po natin sa ating mga panalangin ang nagsisipag-alay bilang pasasalamat. Elenita Perez and family, Kapitan Leslie Ocampo, Lorenzo and Seni Javier and family, Susan Vergara and family, Rosita del Rosario and family, Marina Gira and family, Jovita Cruz and family, Ine Eldana and family, Norma Mangalili and family, Lot Flores and family, Joel and Tess Ubaldo and family, Dick, Ludi, Paulo and Akia Bernardo, Lenny Ocon and family, Boy and Lydia Abitong and family, Richie and Sheila De Guia and family, Priscilla and Louis De Leon, Maximo Mempin, Raymond and Isa Cruz and family, Rainier and Marites Canto and family, Richard Cruz, Elby Baloy and family, Grace Gallegas and family, Noel and Marlene Bernardo and family, Larry and Edith Bernardo and family, Rico and Ine Coronel, Porpis ng San Pedro, Pandangguan ng San Pedro, Barangay Police ng San Pedro, Rosie Aldana and family, Stella de la Puente and family, Peli Bunag and family, Pia Francisco and family. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Senon Dasilio, Susan Vergara. Para sa magang pagaling ni Elvira Coronel, Rainier Canto. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ng mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao. Flaviana, Nanaake, Eliseo, Domingo, Ana, Pelayo, Rodolfo, Antonio, Norma, Julieta, Alfredo, Ricardo, Pablo, Beatriz, Porcia, Maria, Anita, Severino, Julieta, Alfredo, Crisanto, Lamberto, Teresita, Antonio, Olimpia, Ricardo, Amado Sr., Socorro, Benedicto, Estrelita, Rolando, Alfredo Jr., Romero Sr., Crescenciano, Miguel, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ika-4 na linggo sa panahon ng pagdating, si Maria ay tumindig at nagmamadaling pumunta sa kaburulan ng Huda. Tulad ni Maria, tuminding tayo at lumakad ng may pag-asa. Sa liturhiya, ngayon ay ika-4 at huling linggo ng panahon ng Adbyento, nawa tayo hawakan at tulungan tumindig ng Ina ng Diyos at magbadaling lumakad patungo sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Sa turo ng simbahan, siya'y tumindig at nagmamadaling pumunta. Sa huling bahagi ng paglalakbay natin ngayong Adbyento, tayo nawa'y masubaybayan ng 2 kilos ni Maria, ang tumindig at magmadaling pumunta. Itanong natin, kumusta na ba ang aking hakbang? Ako ba'y lumakad ng may pag-asa o huminto at kinaawaan ang sarili? Si Maria ay nagmamadaling pumunta ng may puso at buhay na puno ng Diyos, puno ng kanyang kagalakan.
Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipag-isa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo na sa huling linggo ng Adbyento sa ating paghihintay sa araw ng pagsilang ng Panginoon. At ngayon sinindihan natin yung huling kandila. Ibig sabihin konting panahon na lang at narito na ang ating hinihintay. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ating muna hingin ng tawad sa Diyos ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko Sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan-awa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayin mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Sa unang pagbasa, sinasalaysay sa atin ang propesiya ni Mikas na sa Bethlehem manggagaling ang Mesiyas. Sa kanyang pagsilang, kapayapaan ang maghahari sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway
hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami sa tanan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kaming tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong puno iyon na pinalagomot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Sa ikalawang pagbasa, tinuturo sa atin ang minsang pag-aalay ni Kristo ay ang pinakamagandang tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos upang ang lahat ay maligtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi ng Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob.
mabuting balita, ipinahayag ni Elizabeth ang kagalakan sa pagdalaw ni Maria na siyang pinili upang maging ina ng Panginoon. Ang mga sanggol sa kanilang sinapupunan ang nagdulot sa kanila ng tuwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburalan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. At nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuno ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa kanila. Ano meron sa bisita natin na meron din sa simbahan? Kung tutuusin po, lahat ng makikita nyo dito, meron doon. Sige. Ano yung meron sa bisita natin na meron din sa simbahan? Yung Belen. Okay. Pag magpapasko. Ano pa? Ang sabi ko nga po, kapag tumingin kayo, halos lahat ng nakikita nyo meron sa simbahan. Advent wreath, pag magpapasko lang din. Ang altar, ang krus, ang mga imahen, mga kandila, halos pag tumingin ka sa paligid, meron. Meron lang isa na meron sa simbahan pero wala sa bisita. Bagamat tumingin ako dito, hindi ko alam kung may laman. Ano yon? Tabernacle o tabernakulo. May laman po ba? Totoo po bang tabernakulo yun o design lang? Totoo pa, mabubuksan. May laman? Wala. Bakit? Ano ba ang laman ng tabernacle? Bagamat merong ilang mga bisita na pinapahintulutan ng obispo na lagyan ng laman, lalo na kung merong paring nakatira doon o araw-araw ang misa. Pwede, pero kung minsan sa linggo lang, hindi nilalagyan ng laman. Pero kung araw-araw may misa doon sa chapel na yon o bisita na yon, pwedeng lagyan with the permission of the bishop. Ang bishop lang po pwedeng magbigay ng pahintulot. Ano bang inilalagay natin doon sa tabernacle? Yung ostya. Yung ostyang natira. Yung ostyang yun ay galing lang doon sa supot, isinalin sa siborium, ang siborium ay lalagyan. At pag natira, bakit hindi nilalagay uli sa supot? Sapagkat yun ay blessed na. Ang tagatin blessed na. Yun ay consecrated, kung tawagin natin. Merong konsagrasyon na dinadalangin na sa pamamagitan ng banal na espiritu, lukuban ang alak at tinapay at maging katawan at dugo ni Kristo. At ito yung iniutos ng Panginoon. Sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At nung huling hapunan, sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Nung huling hapunan, yung bang tinapay na hawak ni Kristo ay naging laman? Noong huling hapunan, yung bang tinapay na hawak ni Kristo ay naging kanyang katawan? Ang sagot ay, opo. Sapagkat sinabi niya, walang sinabi ang Panginoon na hindi nangyari. Yung bulag, sinabi niya, makakita ka. Yung ketonge na sabi ay luminis. Yung paralitiko, sinabi niya ay tumindig ka. At lahat ng iyon ay nangyari. Bagamat dito, sa huling hapunan, nung hawakan niya ang tinapay, sinabi niya, ito ang aking katawan, at iniabot niya sa kanyang mga alagad, walang nabago doon sa anyo. Hindi naman naging karne yung tinapay sa harapan ng mga disipulo, nang sabihin niya, ito ang aking katawan. Pero sabi niya,
tanggapin ninyo at kanin ito ang aking katawan. At ganoon din yung kalis na may lamang alak, sinabi niya, itong kalis ng aking dugo. At marahil ay noong uminom sila, naamoy pa rin nila yung alkohol ng alak at lasang alak. Pero ang sabi ng Panginoon, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. Tanggapin ninyo at inumin. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya magmula noon, huling hapunan, magmula noon hanggang ngayon, inuulit-ulit natin ito sa Simbahang Katoliko. Ang iba po'y wala nito. Ang Simbahang Katoliko, inuulit natin. Bakit? Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya nga po, kapag ka nagbibigay ng komunyon, ang sinasabi ay katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. At may mga pagkakataon, hindi sa lahat ng pagkakataon, may mga pagkakataon na may mga taong nag-alinlangan doon sa sinasabing katawan ni Kristo. At may okasyon pa nga na yung pari mismo ang nag-alinlangan na ito ba'y talagang si Kristo. At ito ay mayroong himalang nangyari. Yung pinag-aalinlangan niyang katawan ba ito ni Kristo, sa harapan niya mismo ay nagbago ng anyo. At kung kayo mayroong mga cellphone, may data naman, sa bahay, may wifi, kung gusto po, hindi ko alam kung sila lola ay naghahawak pa ng cellphone, pero tingnan ninyo at pakita sa lola yung mga images na yung tinapay na konsagrado ay naging tunay na laman. May pangyayari nga sa Argentina na yung ostya ay nagkaroon ng bahid ng dugo. May kulay pulang nakita. Una muna ay bahagyang maliit na kulay pula. Ang sabi ay, itago nyo muna. Huwag nyo itong ipapaalam kahit kanino, pero i-document ninyo. Kunan nyo ng litrato, unti-unti. At ang isa sa nakasaksi sa pangyayaring yon ay yung obispo ng Argentina, si Jorge Bergoglio. Sino yon? Si Pope Francis. Bago siya naging Pope, siya ang obispo ng Argentina at nakita niya itong lahat ng ito, itong pangyayaring ito, na yung ostya ay naging tunay na katawan ni Kristo. At pinaimbestigahan niya yon. Hindi niya sinasabi kung saan ang galing, kumuha ng kapiraso, yung doktor, at dinala sa New York. Mula Argentina, dinala na New York. At anong kanilang sinabi? Na itong kanilang tinitingnan sa microscope, ang sabi ay tunay na laman ng tao, at ang sabi ay myocardium. Ano yon? Galing sa puso. Yung piraso ng laman ay galing sa puso, ang sabi niya. At tunay na galing sa puso ng tao. At yung dugo ay tunay na dugo ng tao, yung nandoon sa piraso ng laman. Ang sabi pa nga ay type AB. Yung type ng dugo. Nung itanong, saan ba ito galing? Ang sagot nila ay, sa misa po. Sa misa po, sa ostya po. Ibig sabihin talagang yung sinasabi ng Panginoon, magbago man o hindi ang anyo, ito'y hindi na ordinaryong tinapay, kundi ang katawan ni Kristo. Kaya, malapit na pong matapos ang Pasko, ilang araw na lang, nagmimisa ako sa gawin ng Kulyanin. Gawin Kulyanin sa San Jose, sa gawin Pandulo, Sentro, sa gawin na yon doon. Tama po ba ako? Dito ba yung gawin na yon? Ayan. At napapansin ko, may mga hindi marunong tumanggap ng komunyon. Meron pa nga po akong bata na hinabol. Kasi nung inabot ko yung ostya, umalis na, hindi isinubo. Kaya iniwanan ko yung nakapila at hinabol ko yung bata. Baka ako iuwi na lang. Hindi tama. Ibig sabihin, hindi na unawaan ng bata kung ano yung kanyang tinanggap. Baka po ayoko naman po sabihin kasalanan ng katikista. Kasi yung mga katikista ang nagpiprepare para sa First Communion. Pero may pagkukulang din tayo kapag hindi nyo tinuruan yung mga bata. Kaya sinasabi ko, katawan ni Kristo. Kuminsan ako na rin ang sumasagot. Katawan ni Kristo, amen. Ako na nagsusubo, ako pa nag-aamen. Bakit? Kasi yung bata ayaw sumagot. At kuminsan, may pagkukulang din yung lay minister. Hindi ko nadidinig yung lay minister na nagsasalita. Abot lang ng abot. Kung abot ng abot, hindi nagsasalita, hindi rin sasagot yung bata. Kaya, ang ginagawa ko, inilalakas ko para madinig ng katabi kong lay minister, katawan ni Kristo, hindi pa rin nagsasalita. Baka kaya si Zacarias yung nakatabi ko.
Alam niyo si Zacarias, yung napipe, asawa ni Elizabeth. Bakit? Hindi nagsasalita. Kaya yung bata at yung mga nakatapat sa kanya nagkukumunyon, dahil hindi naman niya sinabing katawan ni Kristo, at inabot at itanggapin. At meron pa nga po nagsabi sa akin, thank you po. Ibig sabihin, hindi nila nauunawaan. Ngayon, paano ba pagtanggap ng komunyon? Maaring yung ating mga angels ay alam, mga sakristan ay alam. At tinuturo din ito, katawan ni Kristo, po pwedeng tanggapin sa kamay o sa bibig. Pareho pong po pwede. At kung sakaling sa kamay, ay yung kaliwang kamay ang nasa ilalim. Ayun, itong kaliwang kamay ang nasa ilalim dahil ang pinansusubo natin ay yung kanan. Malibang kung kaliwete. Kaya yung kaliwang kamay sa ibabaw, pag sinabing katawan ni Kristo, sumagot ng amen at isahod yung kaliwang kamay at yung kanan ang ipansusubo. Merong isa, nakaganon. Kung ilalagay ko sa gitna, mahuhulog. Kaya pinipilit ko na rin sa kanan, sa kaliwa. Meron namang iba, nakaganon. Yung kanan ang nasa ibabaw, inilalagay ko pa rin doon sa kaliwa. Dahil kanan ang ipansusubo. At merong nakaganon talaga, nakapatong yung kanan. Ang sabi ko, anak, yung kaliwa. Kaya inilagay niya sa kaliwa. Sinilagay ko sa kaliwa, isinubo pa rin ang kaliwa. Hindi yata naituro. Kaya sabi ko, paano ba? Kung sumagot, katawan ni Kristo, amen, kunin, isubo. At isubo sa harapan. Huwag po dadalhin sa upuan. At hindi ko po alam yung choir kung ginagawa ito. Kasi kumakanta yung choir sa komunyon, aabutan ng lay minister. At ang gagawin, tatakpan. At saka kakanta ng kakanta, hawak si Kristo. Pwede naman pong isubo muna. Opo. Huwag niyo nang pagtagalin, pinag-iinit pa ba? Isubo na. Bakit? Mas mahalaga yung tanggapin mo si Kristo kaysa doon sa kanta mo. Kaya kumanta ka pagkatapos. O kaya, isang hilera muna, habang kumakanta yung iba, at pagkatanggap ng komunyon, tumahimik doon sa may bandang likod o kung saan man sila nakaupo, at pagkatapos, kumanta. Pero tanggapin muna, huwag nang pinagtatagal na hawak-hawak, para bang mas mahalaga yung kanta ko kaysa sa tatanggapin ko siya. Ayan. Kaya, pag tumanggap, yung kaliwang kamay sa ibabaw, kanan yung pangsubo, dahil kung kanan na sa ibabaw, kukunin ng kaliwa, kukunin ng kanan, at saka susubo, humahaba pa. Kaya nga lang, yung isang bata, senior cut, parang nagsubo ng binusang mais. Sabi ko, hindi yan nata nauunawaan ng bata kung ano yung kanyang tinatanggap. Pero mas magandang paraan ng pagtanggap. Sa ampunan doon, kung tumanggap sila ay nakaluhod. Bagamat hindi ko po ino-oblige na kayo lumuhod. May ilang mga sakristan na talagang lumuluhod pagtanggap ng komunyon, na nakaluhod ng 2 tuhod. Pwede rin naman na lumuhod ng 1 tuhod. Tayo. Kayong 4. Ayan, kayong 4. Kasampulan natin. Papaano tumanggap? Yung habang ako, anak, dito kayo marap sa akin. Ayan, nakapila sila sa komunyon. Habang siya ay susubuan ko ng komunyon, yung nasa kanyang likuran, pwede nang lumuhod ng 1 tuhod. Para pagtanggap niya, lalapit siya dito, ito yung nasa likuran niya, pwede na. Sample lang ha, o, lapit anak, katawan ni Kristo. Amen. Nakaluhod ka na ng 1. Para pag alis niya, 1 tuhod lang anak, tayo agad. Ayan, balik sa upuan. Ay, huwag mo siyang harangan. Ayan. Ulit, tawa ni Kristo. Amen. Balik doon. Katawan ni Kristo. Amen. Okay, katawan ni Kristo. Amen. Ako na rin sumasagot ng amen. Hindi ko natidinig. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you, anak. Or, pwede rin naman na yumuko na lang. Yumuko. Dahil yung pagyuko ay tanda rin naman ng paggalang. Kung hindi makakaluhod, pwedeng habang sinusubuan ko yung isa, yung nasa likuran niya, yuyuko na. Para pag alis niya, siya naman yung tatanggap at yung nasa likuran niya, yuyuko na para pag-step doon sa harapan, ay
nakapagbigay galang na doon sa tatanggaping komunyon? Sasagot ng amen. At ito yung paraan ng pagtanggap ng komunyon. At yung pagtanggap naman kung sa bibig, ay iba-iba din ng estilo. Pag sinabi ko katawan ni Kristo, may nakanganga. Para ako maghuhulog sa alkansya. Meron namang parang pakyut. Katawan ni Kristo. Paano ba? Ang mga po ng konti, ng mga ng bahagya, at ilabas yung dila ng bahagya. Huwag naman ako dilaan. Bahagya lang. Bakit? Kasi ididikit doon sa dila. Kapag hindi mo inilabas yung dila at sa bibig ka tatanggap ng komunyon, baka makagat mo yung diliri ng pari o ng lay minister. Katawan ni Kristo at ayaw ilabas yung dila, ipipilitin niya ngayong isubo sa loob. Baka makagat. Kaya dapat ay nakanganga ng konti, nakalabas ng konti yung dila at didikit sa dila. Kaya kapag nagsusubo ako ng komunyon, usually may dala akong purificator, pinupunasan ko yung aking kamay kasi sumasayad doon sa labi o sa dila. Lalo na nung panahon ng COVID, talagang hindi dapat magsubo ng osya sa bibig dahil baka maisalin kung may COVID. Kaya tama din yung nag-alcohol. Ngayon, bakit dapat tayong magbigay galang ng ganoon? Sapagkat ang tinatanggap natin ay si Kristo. At sa banal na ebanghelyo, ang mahal na birhen ang buhay na tabernakulo. Buhay na tabernakulo. Sa pagtanggap mo ng katawan ni Kristo sa misa, ikaw ay nagiging tabernakulo. Bakit? Kasi nasa iyo si Kristo. Dala-dala mo sa iyo si Kristo. Sa iyo mismong katawan. Hindi, bagamat yung iba ay spiritual communion. Spiritual communion, lalo na kung sa ano lang nanunood. Sa virtual lang na misa, hindi siya makatanggap ng komunyon, kaya spiritual communion. Pero kayo na nagsisimba dito, tumatanggap ng komunyon. At katulad na mahal na birhen, nasa kanya si Kristo, nandalawin niya ang kanyang pinsang si Elizabeth. Kahit anong sabi ng kanyang pinsang si Elizabeth, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Bagamat ang mahal na birhen ay noon pa lang nagsisimulang magdalang tao, pero na-recognize ni Elizabeth na ang kanyang pinsan na si Maria ay nagdadalang tao at ang dala niya ay ang Panginoon. Ano ang laman ng tabernakulo? Ang Panginoon. Kaya kapag ikay tumanggap ng komunyon, ikaw ay nagiging tabernakulo. At dala-dala mo si Kristo. Kaya dapat ipaunawa natin ito sa mga bata. Kasi yung ibang mga bata, hindi nila naunawaan kung ano ang tinatanggap. Na kapag ikay tumanggap ng komunyon, nagiging tabernakulo ka ni Kristo. At kahit saan ka pumunta, dala mo si Kristo. Kaya nga po yung mga nagpa-first communion, dapat iginagayak nating mabuti yung mga bata. Ipaunawa natin ano ba yung misa, ano ba yung osya, ano ba yung Eucharistia, sapagkat kapag hindi nila yung naunawaan, magiging para lang itong tumatanggap ng biskwit sa misa. At kung minsan nga po ay kahit na mga lay minister, nagkakaroon ng problemang ganoon. Kasi naging issue na dahil yung osya, marami at maraming nakapila, ginagano na lang. Hawak-hawak yung isang dakot na osya at sasabihin, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Hindi na kinukuha. Dumakot na ng marami at pinamimigay lang ng ganon. Ibig sabihin kahit yung lay minister, hindi nauunawaan kung ano yung kanyang ibinibigay. At kung nalaglag yung osya, hindi sinasadya ang lay minister at kahit pari, kahit ako, kung minsan nalalaglag yung osya. Anong gagawin? Anong gagawin? Kung ikaw ang sinubuan ko ng osya at nalaglag, kung kaya mong isubo, isubo mo ulit. Kunin mo at isubo. Kapag hindi mo kinuha, kung lay minister ang nagsusubo, kunin ng lay minister at isubo. Kapag hindi sinubo ng lay minister, ibigay sa akin, isusubo ko. Bakit? Si Kristo yon. Maliban kung madumi yung binagsakan, napakadumi. Hindi naman siguro po ito napakadumi. Kung may bata dito naglalaro at kumakain ng
kahit anong makakain na nahulog sandali, dinadampot agad. Sabi, wala pang 1 minute. Yung pa kayang ostya. Maliban kung madumi yung binagsakan, dapat kunin at dalhin sa altar. Ano ang gagawin doon? Bahala na po yung pare. Mayroong procedure para sa amin kung anong dapat namin gawin doon sa ostya na nadumihan na hindi po pwedeng isubo. Kami na ang magawa doon ng paraan. Itinatago namin yon. May paraan para doon. Hindi yon tinatapon kung saan. Kaya, kapag nalaglag at sa'yo binigay at nahulog, kunin mo na rin. Kung ayaw mo, ibigay mo sa lay minister, papalitan niya yon. Kung hindi sinubo ng lay minister, susubo ko. Ito yung tinatanggap natin sa misa, si Kristo. Hindi lang po basta tinapay, kundi si Kristo. Kaya kapag sumagot kayo ng amen, ang ibig sabihin noon ay tinatanggap niyong si Kristo ito. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng amen. Kung minsan nga po yung mga charismatic na mga preacher, tinatanong, amen po ba? Amen po ba? Nagtatanong, amen, amen. At sumasagot kayo, amen. Ano ibig sabihin? Yung sinasabi niya ay tinatanggap mo. Kaya kapag sinabing katawan ni Kristo at sumagot ka ng amen, tinatanggap mo yung sinabi noong pari o lay minister na ito si Kristo. At yun ay totoo. At sa pagtanggap mo ng katawan ni Kristo, katulad ng mahal na Birheng Maria, ikaw ay nagiging tabernakulo. Nasa iyo mismo si Kristo, sa iyong puso, sa iyong katawan, sa iyong buhay, dala mo si Kristo. Katulad ng mahal na Birhen, nandalawin niya ang kanyang pinsang si Elizabeth. Ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tularan natin sina Elizabeth at Maria, ang dalawang pinagpala sa pagkilala sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Ating isamo, pagpalain mo rin kami, Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway tumulad kay Maria sa pagpapalaganap ng pag-asa sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga dukha at api, naway makatagpo kay Maria ng lakas ng loob at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatuloy kasama ni Maria sa langit na tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon. Tumahimik tayo sandali at ating ilahad sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming panalangin. Lagi nawa naming ipagpasalamat ang mga biyayang aming tinatanggap
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang tong ating iniaalay ay maging kalugod-lugod sa atin Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ang wa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat.
Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ang ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami makisalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong timbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas,
kaisahan ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisahan ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisahan ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Taglay ang ating pananalig sa ating Ama. Sama-sama tayong tumawag sa Kanya. Naming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Ating batiin ang isa't isa ng kapayapaan.
Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nagkapatawad ng ating mga kasalanan. Mapalad tayo na tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, nagbigay tayo ng kaukulang paggalang, pagluhod ng isang tuhod o pagyuko, at sumagot ng Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong kasama si Kristo na inyong tinanggap sa banal na Eucharistia. Salamat sa Diyos.